babala. Ang mapapanood yung eksperimento ay hindi lamang ginagawa ng isang ordinaryong tao. Mga professional lamang po ang maaaring makagawa nito. At kung hindi man kayo professional, maaari kayo magpatulong sa ibang tao. Hear it? It is our experiment. So, una sa lahat, ang experiment na ito ay ginawa namin para sa aming physics project. Itong project na to ay para ipakita kung anong relationship ng electricity sa Earth. As we can see, meron tayong ito yung mga materials na ginamit namin. Isang aluminum na case sa electric fan, wires, old TV. Ito ang pinakamahalaga sa lahat. Dahil ito ang naglalabas ng almost 30,000 volts of electricity. Some tapes, scissors, screwdrivers, isang positive at isang negative. At dapat nakakonect sila gamit ng isang napakahabang wire. Hindi naman kailangan na napakahaba as long as itong isa ay nakakabit sa earth, sa ground, para hindi magkaroon ng malakas na electricity. Saka, here, yun lang ang mga simple na kailangan natin. Sa flyback transformer kasi, meron tayo dito sa loob nito na nakakabit dito sa video. At dito, habang nakakabit siya rito, nag-release siya ng electricity. Paalala nga pala, ang CRT monitor pala ay isang capacitor ng kuryente. Ito ay nag-absorb ng napakalakas na currents ng electricity para mapag-show ng mga pixelates sa ating video. Eto na. So, sisimulan na natin ang assembly. Una, You need to wear... o nga pala. Ang mahalaga nating paalala sa ating mga gagawa na experiment na to, kailangan magsuot ka ng safety gear, isang sapatos, at gloves. Pero bago mo magsuot na ito, syempre, assemble mo na natin ang kailangan. First, mag-splice ka ng wire para lumabas yung end. Then, ikakabit mo sa metal. At dun sa metal, kailangan meron siyang base na plasticated or anything na hindi nagkakandak ng electricity para hindi siya didikit sa ground. Ayan. So, kinabit na natin yung wires. Next, itong tinatawag natin na cable wire. Itong dalawang screwdrivers, yung isa, yung positive, ay yung negative pala, ay kakabit natin sa earth. Kakabit natin sa earth dito. Okay? So, ngayon, hindi pa. So, simulan na natin ang experiment. Hindi dapat yan nagtatouch sa any metal. Dahil ito magiging corona discharge. Kunin natin ang tadang extension. Lalayo ko lang sa akin, baka ako ang makuryente. Kailangan safety first. Kahit medyo matagalan tayo, basta safe lahat. Walang mangyayaring masama sa ating magiging experiment. So, takpak na natin. We can see, magkakaroon ng corona discharge. Which is the most, yan yung pinakadelikado sa lahat. So, para mas makita natin ang lubusan, papatayin natin ang ilaw. Astig! Ang tunog na nire-release nito ay masyadong masakit sa tenga. Pero dapat, pag mag-experiment ka, meron tayong tinatawag na corona discharge. Kung saan dyan nadi-discharge yung sobra-sobrang kuryente. Para hindi ganun kalakas ang voltahe na nare-release nito ang ating experiment.
Pwede natin pasayawin ng kuryente na parang Gangnam Style. Hindi ba? Dito nakikita na ang tao ay may kakayahang kontrolin ang kuryente. Pero hindi ibig sabihin niya may powers na kayo. Ang kuryenteng ito ay tinatawag na dynamic electricity dahil ang electricity ito ay gumagalaw. As we can see, dito sa parte na to, medyo natatanggal na yung kulay ng bakal. At nakikita natin dito na nakokorode na yung bakal na ginagamit namin. Nagiging ganyan pag pinagsama positive at negative power.